Kumusta? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakalalim at, aminin na natin, medyo misteryosong paksa mula sa aklat ng pahayag. Ito ang tinatawag na walang hanggang ebanghelyo at kung paano ito nagsisilbing countdown para sa mga huling araw. Alam nyo, kapag narinig natin ang salitang ebanghelyo, meron na tayong ideya kung ano yon, di ba? Pero, ayon sa ating source, meron palang isang napaka-espesyal, isang panghuling ebanghelyo para sa lahat ng tao bago sumapit ang wakas. So, ang malaking tanong, ano ba talaga ang laman nito? Yan ang aalamin natin ngayon. Okay, para mas madali nating maintindihan itong complex na topic, heto yung breakdown natin. Titingnan natin yung mismong ebanghelyo, kung sino ang maghahatid nito, kailan daw ito mangyayari, yung nilalaman mismo, yung specific na timeline, at syempre, bakit ba ito mahalaga para sa atin ngayon? Sige, simulan na natin sa Section 1. Dito sa Aklat ng Pahayag or Book of Revelation, may binabanggit na isang panghuling mensahe. Isang mensaheng napaka-kritikal para sa buong mundo. At yan nga ang walang hanggang ebanghelyo. Ito yung isang konsepto na kailangan nating tandaan. Sinasabi ng source natin na ang ebanghelyo o ang pangunahing mensahe ng Diyos ay hindi static. Ibig sabihin, nagbabago ito depende sa panahon. Mula sa utos sa Hardin ng Eden sa mga batas noong panahon ni Moises hanggang sa mensahe ni Kristo at ayon sa propesiya, may isa pang huling pagbabago na dapat nating abangan. Okay, so bago pa man natin himayin yung mismong laman ng mensahe, kailangan muna nating makilala, di ba? Sino ba yung mga inatasan para i-deliver itong napakahalagang anunsyo na to? Ang una sa listahan natin ay yung 144,000. Sila yung inilalarawan bilang isang special group, kumbaga, na tinatakan mismo ng Diyos sa kanilang mga noo. Sila raw ang unang bunga ng mga maliligtas, dalisay at tapat. At tapos meron ding tinatawag na dalawang saksi. Sila naman, dalawang propeta na may divine authority, may kapangyarihang galing sa itaas. At may specific mission sila na tatagal ng, tatandaan nyo tong numero na to ha, 1,260 na araw. So dalawang grumpo, tama? Well, dito papasok yung twist. Ayon sa interpretasyon na sinusundan natin, yung 144,000 at yung dalawang saksi ay iisang grupo lang pala. Magkaibang pangalan, magkaibang deskripsyon, pero iisang team ng mga mensahero lang daw ang tinutukoy. At hindi lang yan, may isa pa silang koneksyon. Yung pagtatatak sa noo ng 144,000, yun daw ay simbolo para sa ginawa ng propeta na pagkain sa maliit na aklat. Parehong nangangahulugan ng iisang bagay, yung pagtanggap nila ng banal na mensahe na ipapahayag nila sa lahat. Sige, so kilala na natin yung mga mensahero. Ngayon, ang tanong, kailan ba sila eksena? Kasi hindi ito basta-bastang susulpot lang. May sunusunod itong napaka-espesifikong timeline ng mga malalaking kaganapan sa mundo. Tingnan natin mabuti itong timeline. So nagsisimula sa matinding pag-uusig. Tapos may isang malakas na lindol. At pagkatapos lang nun, magsisimula yung pagtatatak sa 144,000. At habang nangyayari na yung malawakang pagkawasak, dala ng mga trompeta, partikular sa ika-6 na trompeta, doon pa lang mag-uumpisa yung 1,260 araw na misyon nila. Napaka-specific ng timing. Okay, eto na. Alam na natin kung sino ang magde-deliver at kung kailan. Ngayon, handa na ba kayo? Eto na yung pinakasentro ng usapan natin. Ano ba talaga ang sasabihin nila? Ano ang laman ng huling ebanghelyo? Tingnan nyo to. Kung iisipin natin, yung mga dating mensahe ay huwag kainin ng bunga, sundin ang kautusan, manampalataya kay Jesus. Lahat yan mahalaga. Pero ayon sa ating source, sa huling panahon, mag-iiba ang focus. Magiging isa na lang siyang napakadirekta at kagiyat na babala. At yan na yun. Ganun kasimple at ganun kadirekta. Ang buong esensya ng panghuling ebanghelyo ay isang utos. Huwag sambahin ang halimaw. Yan ang babala na kailangang marinig ng buong mundo. At para malaman natin kung gaano ito kaseryoso, basahin natin yung kasunod na sinasabi sa pahayag. Hindi ito biro, hindi ito simpleng suggestion lang. Ito ay isang babala na may napakatinding kapalit para sa sino mang hindi makikinig. Okay, so punta naman tayo sa mismong misyon. Sa loob ng 1,260 araw na yon, ano-ano ba yung mga partikular na gagawin nitong 144,000? Ulitin natin ha. 1,260 araw o katumbas ng 42 buwan.
Yan ang eksaktong haba ng panahon na ibinigay sa kanila para isagawa ang kanilang propesiya. Sa loob ng panahong yan, sila ang bida. So ano ang gagawin nila? 3 ang pangunahing trabaho nila. Una, syempre, ipahayag yung babala laban sa pagsamba sa halimaw. Pangalawa, protektahan yung mga nananatiling tapat. At pangatlo, gamitin ang kapangyarihan nila para direktang labanan yung mga puwersa ng kasamaan. So hindi lang sila basta tagapagsalita, sila rin ay mga gwardya at mandirigma. Sige, matapos nating pag-usapan lahat yan, baka iniisip nyo, okay, so anong kinalaman yan sa akin gayon? Well, dito na tayo sa pinaka-importanting tanong, bakit ito mahalaga para sa atin sa kasalukuyan? Mahalagang linawin. Ayon sa interpretasyong ito, hindi pa raw tayo nasa aktual na Great Tribulation period. Yung panahon na kung saan pilit na pinapasamba ang lahat sa halimaw, yan daw ay parating pa lang. Pero ito yung pero na napakahalaga. Kahit na yung sa pilitang pagsamba ay hindi pa nangyayari, yung mismong babala, yung ebanghelyo na huwag sambahin ng halimaw ay itinuturing na aktibo na. May mga nagpapahayag na raw nito sa ating panahon ngayon. Kaya naman, iiwanan tayo ng ating source ng isang tanong para pag-isipan nating lahat kung ang pinakahuling babala sa sangkatauhan ay nagsimula ng marinig sa iba't ibang dako ng mundo ngayon, ano ang sinasabi nito tungkol sa panahon na kinabubuhayan nating lahat? Anong yugto na nga ba tayo sa countdown na ito?